naman ng anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tayo nagkapatid ko ngayon upang ipanalangin na isang taong wala ng libro. Sana'y makita natin siyang buhay upang palalimin pa ang ating pagkaibigan sa Kanya upang makibahagi pa sa Kanyang makatuwat kalungkutan ng mga tagumpay at kabituan niya upang makipagtawanan sa mga turuan niya at upang damhin ang alab ng puso ng bawat isa. Subalit wala na siya dito. Wala na siya tinanghil ng salita. Nababae na rin ang dahil sa kanya ng pinagpilinan kay Jesus. Hindi ka ng anghel sa Sabi 11. Sabi 10. Sabi 5. Ay ano, 14. Naka-live ka ngayon. Naka-live ka. Kita ka sa Facebook. Ayan, magbibideo mo na. Oh. Oh. Naka-live yan. Magkaway-kaway kayo. Oh. Oh, ate, mga ate. Ate, video. Hi. Hi. Ano ka, video yan. Video yan, guys. Ay, video ba yan? Yeah. Tula ko pa naman dyan. Hi, kuya. Hi niya. Sabi ko nga nandito pa sila sa Sindugan. Nag-ano, nag-iinuman din sila. Pogi-pogi naman yan, oh. Sanalihan ko ang lahat na tumayo mo para sa panalangin ko na pangunahan niyo. Pangalan ng Ama at ng Anak. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito. Sa lahat po ng mga biyaya na ipinakalog po sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sapagkat ito po namin makikita ang aming pagtitipo na ito ay bigyan po ng halaga ng bawat isa sa amin. Ganun po, Panginoon, maraming salamat sa bagay mo na kami ay narating mo sa magandang kalooban sa ating kapatid na ito ay umauna. Kaya Lord, hiniling po namin sa iyo na sana po bigyan mo sa kami ng kapayapaan. Ang lahat po ng narito na sana po ay magkiramay ng taong puso. Ipakita po ang aming pagmamahal sa aming mga kapatid. Salamat din sa mga nakarating ng mga nakaraang araw. So para po simulan ang ating gawain, sisimulan na po natin sa mga salita po ng ating mga kamag-anak at mga kaibigan bago tayo magkaroon ng maikling special presentation mamaya pagkatapos po. So inaanyahan namin si Marlon po, ang kanyang anak, para sa isang maikling pananalita. Magandang po lahat. Ako pala si Marlon, anak niya, ang aling. Nagpapasalamat ako sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Sa last night ng aking Papa Mario. Sa lahat ng kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala. Maraming salamat. Bigay ng oras, nagmamahal, upang makaibahagi sa uling paglalakbay ng aral ng tatay. Ang inyong pagdalo ay nagbigay ng malaking comfort o malaking gaan ng loob at inspirasyon sa aming pamilya, lalo't ngayon sa panahon ng panungutan. Hindi namin malilimutan ang inyong suporta, pagmamahal, at mga alaala na pinahagi nyo sa mga nakaraang gabi na nakahiga ang aming lolo. Maraming salamat sa mga bulaklak, mga dasal at mga mensahe ng pakiramay. Ang mga ito ay nagpakita ng inyong pagmamahal at paggalang sa aming mahal na tatay. Pangalan po ng aking pamilya, maraming salamat po muli sa inyong pagmamahal at suporta. Gabayin po tayo. Parang mahaba yung narasyon niya sa'yo kanina.
Parang mahaba eh. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay nagpapasalamat sa inyo lahat na dumalo at nakiramay sa gabing ito. Salamat sa lahat ng mga kamag-anakan ko na galing pa sa ibang lugar, sa mga kaibigan niya na kahit na papaano ay talagang binigyan po nila ng panahon para makiramay dito sa aming kapatid na si Mario. Kaya maraming salamat po sa inyo at sa oras na ito ay nandito kayo. Ako po ay bilang isang ipag at ito kami po ay iilan na lang kaming magkapatid. Kaya masakit din po sa aking kalooban na siya ay nawala sa di mo inaasahang pangyayari. Sapagkat sa totoo lang po, siya na lang po ang aming inaasahan dito na bilang isang matandang kapatid dahil para ba siyang panganay o siya ang pinakamagulang ng lahat ng mga kamag-anakan. Tikit po ako ay wala na rin yung aking kasama. Kaya siya po ang naging palaging paalala sa amin kung ano man ang aming mga gawain, kung ano man ang aming dapat gampanan o sa mga pangyayari ay hindi ko rin masabi na talagang siya po ay kasama namin lahat. Siya ang nakikiano sa amin na pumunta kami kung sa ano man ang mayari sa aming mga kamag-anak. Sabi niya, hindi dahil, punta tayo doon. Namatay po si ganito. Kaya ako naman po ay talagang bilang panganay rin ako sa kanila dahil matanda rin po ang aking kasama. Ako naman po ay hindi ako nagatubili na talagang pupunta kami. Kaya nga po ang masakit at masakit po sa amin, hindi po kami magkita-kita na mga kabag-anakan kung walang pangyayaring ganito. Tulad ngayon, ay hindi namin inasahan ang kanyang pagyaon na yan, pag-alis. Hindi ko rin masabi sa sarili ko dahil matagal na po kami nagsasabi na mag-reunion kami. Ngunit wala pang bagay, ang bawat isa sa amin ay walang panahon dahil alam niyo naman ang buhay natin ngayon ay may kanya-kanyang problema. Kaya ang sabi ko, kung mayroong nangyayari sa amin, hindi po kami mag-ipon-ipon kung walang ganitong mga pangyayari. Kaya ngayon ako ay nagpapasalamat sa aking mga kamag-anakan. Malayo yan, galing pa sa Magsaysay, sa Mamburao, sa mayroon pa doon nanggagaling sa Panay. Palagay ko mayroon dito. Kaya nga ako'y nagpapasalamat at kahit sa paanong paraan ay nagkaipon-ipon kami. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumulong at nagkiramay sa ilang gabing pagpupuyat. Inaasahan ko po na sana po ang ating pagtitipon na ito ay magkaroon ng magandang paalaala, magandang halimbawa sa ating mga anak at sa ating mga kamag-anakan. Sapagkat ito po ang pangyayari lang yan kung sa ano man pangangailangan ng aming mga kamag-anakan at sa iba rin. Kaya inaasahan ko po na sana po ay sa ganung pangyayari, tayong lahat po ay magkaroon din ng... Siguro po ay marami ang hindi nakakilala sa akin. Ako po ay si Ruben Imbaragido Alonso. Ang aking pong tatay at si Mario ay pinsan dahil ang lula ko po at si Lola Bistrang ay magkapatid. Siguro po masasabi ko lang sa aking tiyuhin, kay Tio Mario, ay talagang mahal na mahal po namin siya. Kahit na pag nagkaroon ng okasyon dito, ay nandito po kaming magkakapatid. Kaya ngayong gabi po, kasama ko po yung aking mga kapatid, yung aking mga pamangkin at anak. Ang si Tio Mario po ay talagang mahal na mahal namin. Kasi po, noong nagpakasal po siya,
namanikan po siya doon sa kay Marlon sa Pulilo Island. Ako po ang kanyang pinuntahan sa bahay at sinabi niya sa akin, to, samahan mo nga ako para mamanikan doon sa Pulilo Island. Kaya ako po ang kasama niya, si Kuya Mang. At nung magpakasal po siya ng anak doon, ako rin po ang kasama niya. Kaya si Tio Mario po ay malapit na malapit po sa amin talaga. Kasi siya po, pag pumunta ng bayan ng San Jose, ay nakadiretso po siya doon sa aming bahay, sila ni Tia. Ganyan po niya kami kamahal na kanyang mga pamangkin. At kami rin po mga pamangkin, ganun din po kamahal namin siya. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga pamangkin niya, mga kapatid, at higit lahat, kaya tininet. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po ay kadyaw. Marami ang magtataka bakit ako napasapi sa Esteves. Kasi ang aking asawa po ay Esteves. Kaya po, sa gabi pong ito, narito po ako upang bigyang pugay si Uncle Mario. Subalit noon po, tawag ko po sa kanya ay Kuya Mario pa lang. Nung nakapag-asawa po ako ng Esteves, Uncle Mario na. Panahon po ni Lolo Ahimi pa po yun, kami ni Uncle Mario ay talagang magkadikit. Kung sa ano ay pag may mga problema, may mga hinaing na dapat ayusin, sabi niya sa akin, Dong, ano ba ang gagawin natin? Simple lang kakungkil yan. Ganito lang gagawin natin. Kaya si Uncle Mario ay lubos ko po itong nakilala na. At mulat sa Paul, at siya po ay lapitan ng mga tao. Kaya lubos ko po siyang kadikit kasi nakikita ko po sa kanyang ugali at sa kanyang itsura. Siya po, bagamat po siya ay mayroon po minsan na ugaling, siyempre lalaki siya. Siyempre hindi maiwasan po natin sa mga lalaki na kung minsan siya ay bigla na lang nagagalit. May mga problema din po siya kung minsan na hindi natin masabi sa ating sarili na bigla na pumapasok na problema sa kapatid, problema sa pamilya, problema sa kanyang mga anak, problema sa kanyang mga kamag-anak. Sabi niya, ako, kahit ganito lang ako po'y lapitin nila. Kahit ganito lang ako, sabi niya, mahal na mahal ko po sila, sabi niya sa akin. Kaya nga po, si Uncle Mario, hindi ko po ito makakalimutan. Dahil siya rin po, nung birthday niya po, itong huling birthday niya, huling dumating kami, sabi niya daw, dumating ka pa, sabi niya sa akin. 5 o'clock na po ng hapon yun. Ay, kako Uncle, hindi ko kayo makalimutan. Tuwing may birthday, nandito po ako sa inyo. Kaya, hindi ko po maano sa aking sarili na nung siya ay mabalitaan kong siya po ay nasa kabilang buhay na. Sabi ko, sayang ang mga pinaghirapan. Sabi ko, sayang ka ako, mawala siya sa kanyang pamilya. Dahil siya po ang nagiging ama, sandigan, kung ano man ang nagiging nangyari sa kabuhayan nila ngayon. Nandyan siya po ang nangunguna. Sabi ko, paano na ito? Sabi ko sa sarili ko, paano na? Wala na siya. Sino na ngayon magtitimon sa kanilang pamilya? Napakahirap ka ko o ganito. Sabi ko, inalpasan niya ang kanyang pamilya, hindi pa na-stable ng gaano pa dahil ang kanyang mga anak. Wala ay si yung activist. Bale, magpinsang buo kami ni Kuya Mario. Pinsang ko na yan. Bahat pasti sa dagat. Lagi kami magkadikit niyan kasi talagang ako ang laging inaano niya. Sama kung ano man. Yo, sama ko sa bus niya. Ikaw ang nasa. Ako lang may biyahe kayong Palawan eh. Hindi ko makalimutan talaga sa buhay namin yung pangyayari. Nung nagbiyahe kami ng Palawan. Sa akin naman po, nung muling habilin ng lulo ko, maging matino. Sa katarantaduhan po, nung huling araw na inuman po namin noong November 1 hanggang 2, hanggang maga,
Nagsabi na rin siya sa akin na ako ang paboritong apo niya sa lahat. Lalo-lalo sa mga pamangkin. Huwag kayo magselos ulo dahil sinabihan niya mismo ako na mismo ako ang paboritong apo niya sa lahat. Nung huling inom namin ng ados, hanggang kasing ko nung nakita ko siya na gusto niya akong bigyan ng isda, ay pa-duty po kasi ako papasok, kaya hindi ko na makausap siya ng maayos. Hindi ko rin nakalain na gano'n ang mangyayari. Nung pumunta po kami sa San Jose at gumagawa ng 69 na puste, nabalitaan ko na lang ng umaga na gano'n nga po nangyari na nasilulong na disgrasya sa ng police station. Eh, hindi ko rin naman po akalain na gano'n ang mangyayari na biglaan lang na mawawala ang aking dulo. Kaya ako, nung ilang araw ako, sa 3 araw, puro uminom ako na uminom, maghapon magdamag. Inom na hindi ko maisip na sinabi niya sa akin na ako ang paboritong apo niya sa lahat na hindi ko akalain na mapapaliwalaan pala yung sinabi niya sa akin na gano'n na. Hindi ko naman akalain na ganyan na mawawala ng aking dulo. Basta ang sinabi niya lang sa akin, mag-ayos lang ako at magpakatino. Maraming salamat po sa mga kamag-anak at sa nagpunta sa hindi ko man po kilala ang mga kamag-anak ko ngayon. Sana kung makita niyo man ako sa San Jose o kaya sa lugar, ako na lang po ang batiin niyo na kamag-anak. Pero kayo, hindi ko po kayo halos kilala eh. Pasensya po, salamat po. Thank you, Lord. Yan, salamat din. Anak ni Papa Mario. Konti lang po yung naaalala ko sa, syempre konti lang sasabihin ko yung mga naaalala ko. So lubos po ako nagpapasalamat sa Papa ko na sobra-sobra ng pag-aalaga niya sa amin, hindi niya kami pinapabayaan. Inaalala niya lagi kami, wala siyang ibang inisip kundi kami. Mapabuti kami. Paano daw kami kung mawala siya. Marami siyang habilin, marami siyang sinasabi. Gusto niyang mangarap para sa amin, siya'y mangarap para sa amin. Wala siyang ibang sinabi kundi mapabuti kayong lahat. Sabi niya gano'n, gusto ko maayos kayo, huwag kayong mag-away-away. Mga ganong habilin niya sa amin. Sa lahat po ng tao na nandito, malayo man, yung mga malayo, alam ko yung pagmamahal niyo sa Papa ko, binigyan niyo kami ng konting oras, makasama sa huling araw, sa huling lamay. Sobra po akong nagpapasalamat sa lahat. Yun lang po. Unang-una po sa lahat, taos puso po kami nagpapasalamat sa pagpunta, sa pakikilamay sa lolo namin for the last night. And na-appreciate po namin lahat yung effort nyo, even though medyo mag-google kayo ng oras para makasama namin kayo. And then, nagpapasalamat din po ako sa lolo ko bilang isang magandang halimbawa sa pagbuo ng aming pamilya. Even though may mga struggles kaming naranasan, pero after the day naman na overcome naman namin lahat yon. Kumbaga, siya yung naglagay ng magandang pundasyon sa pamilya namin para kahit in the end of the day, kami-kami pa rin yung magkakasama. Kung simula hanggang ngayon na last night niya na kami pa rin naman yung nandito. At sa nanay naman namin, syempre, gabay-gabayan kami ni Lord sa lahat ng plano na naiwan ni Tatay Mario. Kami-kami na lang yung magtutupad ng mga pangarap na naiwan niya. Yun lang naman. Salamat. Salamat. Che, panganay na apo, sa panganay niyang anak, na, ayun na, nauna na. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikiramay, financially, emotionally, physically. Alam po namin na kung wala po kayo,
mas mabigat at mas mahirap po to sa aming lahat. Kasi hindi po to yung first time na nangyayari sa amin to. 11 years ago, same feeling, same pain. Bilang panganay na apo, sobrang dami kong memories kay tatay. Kaya pala lately, masyado na siyang matampuhin. Kasi, nasanay siya na lagi ako nagbi-bless, ganon. Pero nitong mga nakaraan, iniisip ko parang matanda na ako. Para laging mag-bless sa kanya araw-araw. Tapos hindi ko alam na nagtatampo na pala siya. So, nung nalaman ko yon, bumawi ulit ako. Araw-araw ko ulit siyang pinupuntahan, nagbi-bless ako. So, yun yung na-realize ko na ganun lang pala talaga kaiksi yung buhay. So, kung may time pa kayo, nandyan pa yung mga lola, lolo, magulang nyo, i-treasure nyo po yun. Kasi sobrang hirap, tapos masakit siya. Kasi kahit papaano talaga, syempre siya lang yung lolo ko na nakagisnan, sa kabilang side wala na. Tapos bilang magulang na talaga, simula nung nawala si Papa, siya na din talaga yung gumabay sa amin. So yun lang po yung kaya kong sabihin, and thank you po ulit sa inyong lahat. Salamat sa iyong mensahe. Sino po ang susunod? Ako po si Jean, sabi nga ni nanay, siya yung second father namin, simula't simula pa. Bata pa lang kami, nag-aaral pa lang ako, alam niya na yan eh, style ko. Sabi ko, Uncle, luluwas na ako. Alam niya na ibig sabihin nun. Kung magkano yung laman ng bulsa niya, ibibigay niya sa akin pandagdag allowance. So, nung nagkaasawa na ako, every time na pupunta siya ng Antipolo, hindi maaaring hindi siya dadaan sa bahay. Kung anong dala niya sa anak niya, meron at meron ako, kahit kakapiranggot. So parang doon ko na-appreciate si Uncle, na parang pamangkin ako pero yung turing niya sa akin parang tunay na anak. So before na mag-fiesta pa tayo, before November 1, siguro premonition, parang nagpaparamdam din siya sa akin. Panaginip, may connection nangyari sa kanya. So, ang sa panaginip ko, parang nakasakay kang sinundo niya ako, pero ang sabi ko sa kanya, si tatay, akala ko si tatay. Sabi ko, tay, parang tumaba ka. Di ko na pinapasin kasi hindi ko naman nakikita yung mukha. So, parang may connect dun sa pangyayari sa kanya na sinundo niya ako ng motor. Nag-stop lang kami dahil sa enforcer kasi nga medyo kakaiba doon yung sinasakyan niyang motor. So, ang ending, parang nung time na nagising ako, doon ko na-realize na parang alam ko si tatay. Tapos yung after a week nga, nabalitaan namin yung nangyari kay Uncle. So parang ina-analyze namin mag-asawa na parang hindi si tatay yung sumundo sa akin, kundi si Uncle na nagpaparamdam na, "Hoy, alalahanin mo naman ako, parang hindi mo na ako naalala." Si Uncle yung tunay na parang nagkaroon ng initiative sa amin. Kumbaga, magkaroon man, sabi nga ni nanay, kung anong okasyon meron kami, hindi mo na kailangan magsalita. Nandito siya, ramdam niya na nandun siya na una. Nung kinasal kami ng asawa ko, nandun siya, parang siya yung second father ko, daw nandun si tatay. Kaya lang pagdating kasi sa mga si Uncle Mario eh. Sa support, makikita mo yung kahit na hindi ka na magsalita, nandun siya palagi. So, Uncle Mario, ayan. Thank you po sa lahat. And till we met again. Kala ko. Salamat po, ate. Kala ko si Kuya tumayo na eh. Meron ba po bang gusto magdagdag ng membro ng pamilya? Bukod dun sa mga bagong panganak, ako yung bagong membro ng pamilya. Asawa po ako ni Bibe. Bunsong anak ni Tatay Mario. Yung kakasal lang po dyan nung mga nakaraang buwan. Tay, maraming salamat sa iyong
mga pangaral, mga plano, bagaman hindi natupad yung mga plano mo ay yung mga ilan dun sa mga pinaplano mo ay nagpapasalamat pa rin ako dahil palaging si tatay kasi palaging nagbibigay ng mga payo eh. Tapos nagsasabi palaging ingat sa pagmumotor. Tuwing uwi kami papuntang Tuban, yung palaging sinasabi niya, ingat daw sa pagmumotor. Yun, tapos i-share ko lang sa inyo yung parang medyo masakit ba. Yung nandun kami sa ospital, parang Sunday yun, Sunday, Monday, Tuesday. Siguro na laman nyo na rin yung kwento na hindi na nga payagang iluwas si tatay dahil hindi na stable yung kanilang kalagayan. Para bang naghihintay na lang kung anong mangyayari. Kaya isa pala yun sa pinaka masakit na pagkakataon kapag may mga aksidente o kaya nasa ospital yung tao na parang wala ka nang magawa. Gusto mo siyang kausapin, yung mga anak niya nakikita, yung mga apo niya nakikita ako pag pumupunta doon, naiyak. Pero hindi namin alam kung naririnig niya o hindi. Kaya tama po yung sinasabi ni Cheche kanina na kung sakaling may mga mensahe tayo sa ating mga mahal sa buhay, habang naririnig pa ay sabihin na natin kaysa yung sa mga gantong pagkakataon pa natin babanggitin. Siyempre sa mga gantong pagkakataon ay yung mga puro magagandang bagay na lang yung ating binabanggit. Pero mas maganda kung mapag-uusapan yung mga bagay-bagay habang tayo ay nabubuhay pa. So kay tatay, salamat talaga dahil talagang pinangaralan nyo kami ng maayos. Bagaman ilang buwan pa lang ako nakasama sa inyong pamilya. Salamat po. Yun lamang at huling mensahe. At ako po ang bunsong anak ni Papa Mario. Isang lang po. Ang last na pagkikita po namin bago mangyari yung aksidente ni Papa ay yung November 1 po. 100 lang po sa tindahan. Tapos sabi niya sa amin, hapon na po kasi kami ng November 1 para dumalaw sa sementeryo ng Ligaya. Sabi niya sa amin, tinanong ko siya kung sasama pa siya sa sementeryo, pero doon na sila galing nung umaga. Sabi niya, hindi na, kasi wala naman daw kaming dala. Yun, nagbiro pa siya sa amin. Sabi ko, may dala kami pa, kandila. Sabi ko gano'n, sama ka sa amin. Hindi na siya sumama. Yun na yung last kita namin bago yung aksidente. Nung time na dinala namin siya sa hospital, ako yung nakikipagpahal sa doktor doon para lang malipat siya ng OMPH. Kasi sa akin, sinasabi, ako yung nakikipag-usap sa mga doktor, bakit ganito, bakit ganyan. Ako yung naghahanap ng way para ma-transfer. Naghahanap ako ng nurse para mag-escort papuntang OMPH. Pabalik-balik ako sa nurse station. Hindi ko kasi alam kung paano. Tapos, nung time na na-transfer na kami sa OMPH, pagkadating pa lang ng doktor, pinasok na siya para i-CT scan at saka i-X-ray. Agad naman siyang dinala at pinakita at pinaliwanag sa akin ng doktor kung ano ba dapat yung dapat ba kaming mag-expect na pwede pa namin siyang i-travel sa labas, mga occidental. Direct to the point talaga niyang sinabi sa akin na nasa GSC3 na siya, pinaka-lowest score ng coma. Hindi na siya pwedeng operahan kasi nasa 3 na siya. Ang pwede lang daw operahan ay 7 hanggang 10. Para na akong naguluhan kasi magdamag akong walang tulog sa district hospital. Nagpupunas ako sa kanya kasi tumataas yung lagnat niya. Yung kilikili niya, mga singit niya, lahat ng buong katawan niya pinupunasan ko. Pagdating namin sa OMPH, lalong lumala. Hindi na yung lagnat niya.
hindi talaga mawala yung tingin namin sa kanya kasi yung paghinga niya, hirap na hirap din talaga siya. At lumabal siya ng 4 days sa hospital. Alam ko na hindi ganun ka yung huling katagal yung huling kita natin. Hinahanap kita nung November 9 kasi wala siya sa bahay. Pumunta nga daw siya dito sa Burgos. Kampante naman ako kasi dito siya pumunta sa Burgos. November 8, November 9, yun nga yung accident. Karating lang namin ng San Jose kasi birthday nung mga pamangkin ko, ginala namin. Karating lang namin ng McDo, biglang may nag-chat sa akin na co-teacher ng Malisbong, "Ma'am, may Honda Click ba kayo na red?" Sabi ko, "Yes ma'am, bakit po?" Kasi may na-aksidente doon sa Burgos, nakita namin. Sabi ko, wait ma'am, confirm ko lang kung sino. Sabi niya, "Sino ba may dala?" "Si Papa po." Baka hindi naman si Papa mo yun kasi marami namang may kamukha na Honda Click. Yun nga, nalaman na namin na si Papa, dinala siya ng district, pinauwi ng doktor, at binalik agad namin ng 12 midnight. At doon na nga nangyari yung lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng tumulong, simula nang madala si Papa sa hospital, sa pag-transfer, sa MDR, RMO, PDR, RMO, at saka sa lahat ng Esteves family, mga kaibigan, sa lahat po ng nakiramay, sa FGO family po, especially po kay Governor Eduardo B. Gadiano, na walang humpay po sa pagtulong at pagsuporta sa amin sa loob ng hospital. Mayor Bong Marquez, at sa lahat po ng tao na nandito ngayong gabi, maraming salamat po. Maraming salamat po. So, yun po yung mayroon ba po bang hahabol na... Masasayang araw kasama ikaw. Paglalang di natuloy mo dahil nakakasama.
si Mang Mario? Service po? May delivery po kasi kami dyan. Delivery. Ano po? Yang hindi ko po alam. Ano po yun? Nakabox po. Saan na? Andiyan po, pero kayo po ang magbabayad po. Kayo daw po ang nag-order ng ice. May order po kayo? Ano ba kayo? May box kasi kami dyan na i-deliver. Sa pangalan ni Mang Mario po. 10,000 po yun. Wala po kayong naalam ng in-order, no? Baka yung nilaga? Ha? Hindi ko alam. Tawag mo? Melendres na lang? Melendres? Melendres po kami. Sa kami lang po yung pinag-deliver, pero hindi po sa amin nag-order. Nilatid po sa amin, kasi po kami daw po nakakakilala. Pero wala pa bayad yan? Kayo daw po ang magbabayan. Tingnan nyo na po muna yung package. Happy birthday daw po! Yan po ay padala po sa inyo na isang nagmamahal sa inyo. Aroy! Ako may lubo. Hindi na wala. Message niya kasama po. Happy birthday po. Happy birthday po. Ayun. Ayan. Relo yan, ha? Relo! Baka relo. Baka po relo. I-check nga natin. Anungan niyo nga po to. Ako na magbukas. Okay, ito ang nag-deliver na. Ako na lahat. Pero hanggang dito lang yung kaya kong buksan. Kailangan kasi kayo yung puhugot po niyan. Ayan. Ba? Itaas niyo pa. Aray, sinay. Sinay. Ako kayo dito. Ganyan. Hirap pala. Ayan, sige pa. Baka buo sa ako na. Oo, tayo na. Buo, tingin pa. Bakit? Ano yung gagayan? May kanlibo ko tayo. Pagkanya. Yan lang. Yan lang. Picture niya po. Picture po tayo. Picture po. Iti po kayong iti. Ayan. It's a wonderful day to celebrate life with a beautiful smile. Another year has gone by. The future looks bright. Keep all your worries aside. It's your day. I wanna sing joyful songs, and I put my heart in this little song. It's your day. I wanna sing happy songs, and I just wanna say to you, happy birthday, darling. You're my God's precious blessing. I promise you to be with you for the rest of my life. I wish for you love and happiness, with my heart filled with gladness. I wanna wish you